Yung mga lumagpaso sa 500 peso na Noche Buena, Oo. di ba? Marami ang lumagpas doon eh. Kung yung 500 pesos ng ginastos mo, diet ka doon. Yun ang maganda Sakto, sana, di no? ba? Challenge Kaya yun lang talaga. hindi eh. Oo, hindi eh. Nag-splurge, Oo. lalabas talaga ng pondo ang pamilyang Pilipino pag Noche Buena. Nasa linya natin si Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita po ng Department of Health. Ano ang dapat nating bantayan sa mga kalusugan natin o sa kalusugan natin pagkatapos ng ganitong matinding kainan? Yan. O, di ba? Oo. Magandang umaga po, Asek. Merry Christmas! Asek, good morning. Good morning, Double Weng. Maligayang Pasko po, Ninong at Ninong, Nina. Yeah. pero kinahabahan ako sa mga paalala ng Department of Health eh. O, ang dami ko nakain kagabi, Asek eh. Tapos ang kainan pa, hating gabi. Di ba? Tapos pagkatapos nun, tulog agad kasi may Bawal pasok yun. na Pero bukasan. normally, di ba Ano? dapat? Tama ba, Asek? Yung dapat daw, pagkakain ka sa dinner, mga 3 hours laka. before, after, saka ka palang pwede matulog. Ay, di gising ka nun. Oo, Yes, di ba? yes. Oo. Oh, minimum of 1 hour. Aha. Better kung 3 hours. Kasi ayaw natin na, ang isa sa mga iniiwasan kasi natin is yung ating kinain ay talagang bumalik. Dahil remember ang ating tiyan, hindi naman yan hindi naman yan mabilis mag-process. Siguro mga 2 hours, 3 hours bago lumipat dun sa bituka yung laman ng ating tiyan. Ayaw nating humiga, lalo na kung maraming nakain at busog na busog. Oo. Dahil baka mamaya magkaroon tayo ng tinatawag na heartburn. Isa yun sa mga pwede dahil yung asido, yung laman nung tiyan ay pwedeng umakyat, umabot sa ating dibdib, paakyat dun sa bibig. Ayaw natin yon. At the same time, ayaw rin natin na yung sinasabi na, yung term natin is bangungot, pero Yes. medically pwedeng pancreatitis, marami mga iba-iba kasing conditions na ibig sabihin yung bangungot. So 1 hour at least, 3 hours at best na pahinga after eating, best po yan. Ayun, yan magandang, yan hindi lang Kasi- yung pang Noche Buena na reminder. Daily. Araw-araw. Pang araw-araw natin Daily, dapat yes. gawin yon. Oo. Oo. To make sure na makakatulog tayo ng mapayapa at gigising tayo ng maayos kinabukasan. Kasi pagkakain nyo, nagtatrabaho pa ang tiyan, pila. O, Di ba, syempre, Asek? oo. Pag natutulog ko kayo, hindi ko yan mabilisan. oo. Asek, pero dahil, di ba, sabi ko nga, kumain tayo ng marami sa Noche Buena, kinabukasan, Yes. sa mga darating na araw, ano yung dapat nating bantayan sa ating mga katawan na pwede naging epekto ng sobrang pagkain nitong holiday? Yan, magandang tanong yan, Miss Weng. Tatlo ang binabantayan nating non-communicable diseases ngayong panahon na ito. Dalawa sa tatlong ito, alisin ko muna yung isa kasi yung isang yon is yung bronchial asthma, yung hika. Pagka usapang paputok, yun ang babantayan natin. Pero pag usapang kainan, ang binabantayan natin yung stroke or brain attack, tapos yung acute coronary syndrome or heart attack. No? Yun ang ating mga binabantayan. Dahil yung dalawang yon magkaugnay yun, nag-iba lang ng lokasyon. Yung isa sa taas, sa utak, yung isa sa baba, sa puso. Pero yung pinanggagalingan nila, yung mga matataba, maaalat, matatamis, 'di ba, mamantika na pagkain, lalo na kapag sobra, binabantayan natin 'yan. Yan yung mga pagkain na nagiging dahilan po ba ng pagbabara sa ugat natin? Opo, yung pagbabara, nangyayari yan mismo overtime, no? Matagal Opo. po yan, mga taon. Pero, kasi baka mamaya sabihin ng mga kapuso nakikinig, overtime naman pala eh. Kagabi lang ako kumain. Oo. Wag mong mag-relax, no? Kasi pag ating spinike, ibig sabihin, pag sinobrahan natin yung ating kain ng maalat, lalo na yung maalat, saka yung matamis at mataba, yung sistema natin, yung ating dugo, tumataas rin po yung asukal, tumataas rin yung ating sodium na sinasabi at maaaring magkaroon ng imbalance ng problema dun sa ating blood chemistry na maaaring tumulak dun sa stroke saka dun sa ating heart attack. So wag pa rin mong gawing dahilan yon. Karaniwan talaga, karaniwan po ba talaga na pagkatapos ng holiday season ay dumarami yung mga kaso ng atake sa puso at stroke? Opo, nakikita ho na talaga natin yan. Actually, Miss Weng, nakatingin ako dun sa graph namin ngayon, no? Ang tumataas is yung mga araw bago ng December 24, tsaka yung mga araw bago ng December 31. Pag ang usapan ay stroke tsaka heart attack. Bakit? Kasi ito yung mga araw na nagpa-party tayo. Hindi ho ba? Kasi ano yan hindi lang naman yung Noche Buena tsaka Medianoche yung kainan eh. Sa totoo lang, di ba? Lahat tayo nagkikita-kita, reunion. So, pag araw-araw natin ginagawa yun, tapos ang kain natin, todo bigay araw-araw. Kaya nakikita namin sa datos, pumapalo yung bilang ng stroke sa heart attack kahit hindi pa dumadating yung 24 tsaka 31 ng December. Mga anong average ng bilang po ang itinataas ng ganitong mga kaso kapag holiday season, Asek?
Nung nakaraang taon po, nung 2024, dalawang peak yung nakikita ko sa graph natin. Noong December 22, umabot ng, although kasama na dito yung hika, no, pero maliit na component lang, nasa mga 35 yung total. Tapos yung ikalawa, December 27, mga ganun rin, mga 35. Monitoring ho to sa ating mga Sentinel Hospital. So yun yung talagang pag malapit na, dapat talaga hinay-hinay tayo sa pagkain kasi alam natin marami tayong pupuntahan eh. Oo, kailan ka dapat magpa-check up after ng holiday? Dapat ba after New Year? Punta ka na sa doktor mo para mag-schedule ka na ng laboratorio mo. Nako, marami hong I'm sure ng mga nakikinig sasabihin, wais ako. Pupunta ako sa doktor, papalipasin ko muna mga 1 or 2 weeks ng January. Tapos mag-e-exercise ako at kakain ako ng maraming fiber para ma-flush out. Ay nako po, hindi naman sa pagiging KJ pero makikita pa rin po namin yan. Maaaring mabawasan ng konti pero sabi nga nila yung danyos na dinaanan nung holiday season, nakikita pa rin po ng doktor yan habang tumatagal. So ibig sabihin ano ba yung mga titingnan namin later? Yung cholesterol level para sa ating sa taba. Tapos sa mga diabetic naman, hindi lang yung fasting blood sugar, meron pang tinatawag yung hemoglobin A1C or HbA1c na nakikita namin in the past 3 months kung kamusta yung blood sugar control. So makikita pa rin po yan. Pero it's best to seek consultation within the month of January as part of your regular check-up pattern. At may yakap ang PhilHealth para dyan. Yun, oo. Yung feeling nila na okay lang kumain ngayon, part 1 pa lang tayo ng kainan, may part 2 pa sa Medianoche. Medianoche. May maintenance naman kami. Oo, may diba? ganong isip, Asek, ha? Naririnig ko yan lagi sa mga kamag-anak ko. Maski nung bata pa ho ako, no, hindi pa ako doktor, naririnig ko. Meron naman akong iniinom na gamot, sasagutin ng gamot yan. Ang gamot po natin na maintenance. Oh, yun no kasing maintenance natin, ang disenyo niyan ay para sa pangkaraniwang araw sa buong taon. Ibig sabihin, yung walang piyesta, walang ganyan. Kapag tinodo natin yung kain, hindi sanay yung maintenance natin para doon. Kumbaga, teka muna, kakaiba tong araw, sasabihin kong nakakasalita yung gamot, kakaiba tong araw na to, hindi ko kaya to, bossing, sasabihin ng mga gamot sa atin. So mahalaga po na una, tuloy-tuloy pa rin yung maintenance, huwag ititigil, lalo na ngayon napupuyat tayo pagkagising, baka nakakalimutan, uminom po ng maintenance. Ikalawa, wag pa rin hong itotodo. Ayaw nating subukan yung hangganan ng ating maintenance. At saka ito, yung nabanggit nyo nga, may mga kaso ng stroke. Dapat alalahanin natin, lalo na sa mga lugar na malayo-layo sa mga ospital, ha? Lalo pag in terms of emergency, hindi lahat may access sa ambulansya, hindi lahat may access sa kompletong ospital na malapit lang sa inyong lugar. Totoo yan. Diba, Asek? Tama yan, Sir Weng. Ang tawag kasi natin dyan yung golden period or golden hour. Typically, sa stroke tsaka sa, isimplify ko nilang, no, sa stroke tsaka sa atake sa puso, mga ano yan as soon as possible, kung may nakikita tayong senyales, ay dalhin na natin sa ER. Ideally, within 30 minutes, nakapasok na sa ER, tas mabilisan yung kilos ng doktor. But not to exceed mga 3 hours or so. Kasi sabi nga ng mga neurologist, time is brain. Ang oras ay utak. Kapag tumatagal na hindi na re-resolve, namamatay yung bahagi ng utak. Ganoon din sa puso. Time is heart, namamatay yung muscle ng puso natin. Ano ba yung mga senyales para malaman natin, double wing, kung kailangan nandalhin sa ospital? Yung sa stroke, titignan natin yung muka, no? May kausap ka. Biglang napansin mo, parang yung kanyang gilid ng kanyang ilong, parang nung umingiwi, no? Yung kanyang labi ay bumababa, nangingiwi. O kaya yung kanyang mata, parang tila inaantok siya, pero hindi naman siya inaantok, bumababa yung kanyang eyelids, nagkakaroon siya ng ptosis na sinasabi. Tapos pag napansin niyo yung pananalita, nagsuslur na parang nabubulol na dati naman napakalinaw ng salita niya, mga senyales na po yan. Sa heart attack naman, kapag naramdaman niyo yung simula yung classic na heart attack, nangangasim, no? Doon sa taas ng ating tiyan, sa baba ng dibdib, parang nangangasim, tapos biglang nagkakaroon ng chest pain, lumilipat yung pananakit ng dibdib papunta sa braso. Yun yung classic presentation nung dalawang iyon. Pero Asek, yung pangangasim na sikmura, pananakit ng dibdib, senyalis din yan ng acid reflux lang eh. Yung kadalasan. So, correct. Pareho, meron po ako noon. So parang paano ko i-differentiate na yung palang nararamdaman ko ay acid reflux lang Parang o sakit na pala sa puso. Oo. So,
Typically, tinatanong namin, Miss Weng, sa mga pasyente na may chest pain, tatanungin ng doktor, una ipapaturo sa'yo kung saang bahagi ng dibdib. Ang mga, kung kayang ituro ng pasyente yung bahagi ng dibdib, ang maaaring isipin namin, baka mamaya meron kang costochondritis. Ano yun? Ibig sabihin, yung kasukasuan ng mga buto sa dibdib ay maaaring nagkakaroon ng pananakit. Yun, medyo safe yun, no? Okay. Pero Okay. remember, importante pa rin na doktor dapat yung tumitingin dahil marami kaming iniisip pag tinatanong namin yan eh. Ikalawa, pag napansin namin na sasabihin ng pasyente, Dok, parang mabigat, parang nakapatong sa buong dibdib ko, may nakapatong na mabigat. Medyo umaalarma kami nun kasi yun yung, okay, mukhang meron tayong heart attack dito. Oo. Yung heartburn or yung acid reflux, ang description kasi niyan, parang umaakyat baba yung pananakit. Bakit umaakyat baba? Kasi dun sa loob ng ating katawan, yung tubo na kumakabit mula sa bibig papunta sa tiyan, yung esophagus, dun dumadaan yung asido, yun yung nananakit. So yun yung mga iniisip namin, Miss Weng. Pero para wag ho tayong mag-alala, Oo. maganda ho kung hindi tayo sanay, ikonsulta Oo. natin. Pero yung mga nabanggit yung mga nararamdaman, pwedeng mangyari yan pag kayo po yung pagkatapos yung kumain? Oo. Pagkatapos yung mag-Noche Mararamdaman ba Buena, agad ganon? yun? Oo. Yung heartburn na pwedeng mangyari yun pagkatapos kumain kasi lalo na pagka sobrang puno ang tiyan natin dahil hindi kaya ng tiyan lumalabas yung laman niya, aakyat yan. So mararamdaman yon. Yung heart attack, yung mga chest pain, hindi naman agaran pero usually within an hour or two papasok yun na Sir Weng eh. Dahil kapag masyadong maalat ang kinain mo, yung asin, yung sodium pumapasok sa katawan natin yan tapos nagkakaproblema yung blood chemistry, pwedeng ma-trigger yung ating puso. May isa pa pala, yung holiday heart syndrome na sinasabi. Ano yun? Yung holiday heart syndrome, nakita nila na kapag araw-araw ka or madalas kang umiinom, ayan na, alcohol, no? Okay. Nagkakaroon ng problema doon sa pagtibok ng ating puso which can lead to a heart attack kasi yung alcohol nasisira niya yung natural na rhythm ng ating puso. Ano yun? Bumabagal, bumibilis? Iba-iba. Ang tawag namin, Miss Weng, arrhythmia. Talagang minsan Arrhythmia. bumabagal, minsan bumibilis, nagiging erratic yung kanyang Oo. pagtibok. Meron Alak bang lang yan? paraan kung halimbawa na Oo. nakakaiba yung pakiramdam mo sa tibok ng puso mo, Asik, pero paano ko malalaman na bumagal o bumibilis yung tibok ng puso ko? Yung bumibilis, para kang hinihingal eh. Oo, Yung yun. pakiramdam mo, tapos ang bilis talaga, may yung palpitation. Pero paano mo masasabi kung ito ay irregular na o hindi? Actually, Miss Weng, sa pananaw ng pasyente ng isang tao, yung pakiramdam parang namamawis, nanlalamig, o Oo. kaya nanghihina. Ang tanging makakaturo sa atin kung bumibilis o hindi, kung wala pang makina, kukuhanin natin yung pulso at kukuhanin natin ng isang buong minuto kasi mapapansin nung trained, dapat nga doctor or nurse, no, or mga health worker, kasi makikita nila na parang yung normal na tibok parang tik-tak tuloy. Parang labdab. Tapos yung mami niya nagkakaproblema pag labdab. Parang Oo. pang nag-iiba-iba yung tibok. Yun, medyo. Oo. Ngayon makikita yan sa ECG. Kaya Oo. importante yung konsultasyon. Ayun, okay. Ito lang, yung... Meron bang paraan? Pero para ito. tayong Pinoy MD sa saksi sa Double B. Oo nga Pero eh. Asek, meron bang paraan para mag-cleanse ka naman? Hindi, kasi yung iba, partner, ginagawa raw pagkatapos kumain ng kunyari, lechon. Aba, ang handa nila doon para panulak, hindi yung malamig. Mainit daw. Mainit daw, o tsaa. Oo. Pwede ba yun? Ganun? Totoo ba yun? Tubig. Alam niyo, Double Weng, dahil napag-isipan na rin kung paano maiwasan at paano ma-cleanse, so to Oo. speak. Ang totoong cleanse dyan is yung bakit ibabalik ko dun sa pinggang Pinoy. Di ba sinasabi lagi natin sa DOH, kalahati ng plato ay sariwang prutas at gulay, 1/4 lang yung ating mga karne at yung mga malalangis. Bakit? Kasi yung prutas at gulay, yun yung fiber. So meron siyang logic, pero dapat sumasabay siya dun sa kinakain natin na matatamis at maaalat at mataba. Para ibig sabihin, mas mabubusog tayo dun sa gulay at prutas. Tapos, siya yung para bang kakapit dun sa ayaw natin na mga excess, no, na sobra-sobra, para ilalabas lang ng ating katawan. Oo, Yun, alright. siya pala yun. Maganda Yung yun ang, tapos mga syempre, gulay, high fiber ha. doblehin Oo. mo exercise. Kung kaya Oh, naman. yes. Oh, Doblehin yes. exercise. Oo. Bibili ko dyan kay Asek, magaling mag-exercise yan. Hindi, Pero, pansin ko lang pala, Asek, ano ho ang... May datos ba tayo kung pabata ba ang nagkakaroon ng ganitong kaso? Oh, High blood, stroke, yes, sakit sa puso. Magandang tanong yan, Sir Weng, no? At tinitignan ko ngayon yung datos. Ngayon ko lang naisip yan. Sa ngayon, yung ating datos as of
December 21 to December 24, 2025, hindi pa pumasok yung sa stroke na latest eh. Ang pinakamarami pa rin 33%, 60 to 69. Pero wag ho tayong tayong mga millennials, no? Sino ba yung mga millennials? Yung mga 40-hin, sabi nga nila mga 40-hin saka 30-hin. Meron pa rin po 13%, 13% nasa age 40 to 49. Tapos merong 30 to 39 na 4%, no? And then yung 50 to 59, ito yung mga Gen X naman to, no? Mga 24%. So nagkakaroon na rin po ng mga naitatala ng mga stroke na below 60 years old. So mag-iingat pa rin po tayo. Sa heart attack naman, although karamihan 56%, 60 to 69, meron pa rin po tayong 16% na mula 40 hanggang 59. Kita mo yan ha. Kaya lang, ang maganda doon awareness, mas aware na ang tao doon sa pagbibigay ng pansin sa kanilang kalusugan. Otherwise, malalang gamutan ang kanilang haharapin. Pero Asek, ang preparasyon naman natin para sa New Year, tayo po ba ay naka-full alert na ang lahat ng ospital natin, government hospitals? Ang tawag doon, code white, hindi po ba? Opo, tama po yan, Miss Weng. Naka-code white na tayo simula nung December 21 pa lamang at tatagal ito hanggang January 6. Lahat po ng mga DOH hospitals, although sumusunod din po ang mga LGU karaniwan, pag nag-code white kami, ibig sabihin naka-alerto. So nakahanda na po yan na yung mga ER, yan, yung mga heart attack, yung mga stroke, rin-ready nila kasi nga time is brain, time is heart, no? So rin-ready nila yan. At the same time, lalo na pag malapit na yung bagong taon, nakahanda na yung mga tools, no? Medyo double purpose yun. Una, para handa. Ikalawa, at iniimbitahan na, alam ng media yan, laging iniimbitahan ng media para may saktong saktong pananakot lang na ayaw nating nasa stress ang mga tao, pero reminder na itong malaking ragaring ito, itong malaking martilyong ito, kapag matigas ang ulo, yan ang sumasalubong sa nasasabugan. So nakaready na po yan habang lumalapit na ang ating bagong taon. Pero Asek, halimbawa may naputukan, kahit gusto man niya o hindi, pero sakop ba yan ng package ng PhilHealth kung magpapagamot sa government hospital? Yes po, yes po. Sakop yan ng PhilHealth. Merong iba-ibang mga case rates yan saka mga surgical, tawag nila RVS. Nakalimutan ko yung ibig sabihin ng RVS. Pero parang case rate po yan na kayang sagutin yan ng PhilHealth. Tapos sa DOH Hospital, nandun pa rin po yung ating zero balance billing. Kaya rin po yung sagutin ng ating DOH Hospitals at lahat ng kagamitan ay nakaredy po. Okay, at ito lang pahabol lang sa akin panghuli kasi yun nabanggit nyo kanina, yakap, kasi may napansin kami kahapon, may mga nasa parmasya, tapos na sabi ng kumukuha ng gamot, parang sakop na ng yakap. Paano ba yan, Asek, yung yakap na nakakakuha ng libreng gamot? Oo. Yung yakap ng PhilHealth, yan yung Yaman ng Kalusugan program. Dating konsulta yung pangalan yan. No? Pina-improve nila, yakap na yung pangalan. Kailangan po rumihistro tayo sa ating mga doktor. Merong listahang makukuha, merong sa PhilHealth website o kaya dun sa ating eGov super app. Makikita nyo yung pinakamalapit na yakap center sa inyo. Pagka nakalista na po kayo doon, yung doktor nila magkakaroon o kaya yung kanilang nurse magkakaroon ng tinatawag na first patient encounter. Kukunin na ng inyong datos at kung ano ang pinaka-iniinda ninyo, magkakaroon ng konsultasyon, mariresetahan po kayo. Merong mga, kung di ako nagkakamali, 21 na gamot na libre. Basta ho kailangan ninyo yung gamot. Hindi naman ibig sabihin kayo mamimili. Yung doktor yung magsasabi sa reseta kung ano yung kailangan ninyo. Tapos, may tinatawag na PhilHealth gamot. Kapag ikaw ay nasa PhilHealth yakap na at talagang meron kang, kunyari, merong mental health drugs or merong mga anti-cholesterol na wala sa yakap pero nasa gamot, sumasama na rin po yon. Importante, magparehistro at magpakonsultasyon sa yakap doktor. Nationwide to, no? Nationwide po yan, Okay. nationwide po yan. Nasa listahan po yung pinakamalapit na yakap center sa inyo. Hirit lang ako. Kasama ba dyan sa yakap yung mga maintenance? Hindi. Pwede. O Kasama, Miss Weng, kasama. Oo. Merong sa high blood, merong sa diabetes, pati yung sa hika, meron Ayun. Kaya Oo. gamitin natin ito, sayang yan. Gamitin yan. Oo. Oo, Mayroon yun. pong Kaya- sapat na pondo ang PhilHealth para sa kalusugan ng sambayanang Yes. Pilipino. Yes. So, Kasi atin po napag-usap- yan, gamitin natin. Alright? Napag-usapan natin yung mga sakit-sakit, at least may gamot, ha? Correct. Oo. Asek, maraming Yes. salamat sa panahon mo ngayong Pasko. Thank Merry you, Christmas Asek. po. You're always welcome, Ninong Weng at Ninang Weng.